Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa bakit nga ba ang mga employer natin yung may hawak ng passport natin. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Kabaling share ko lang sa inyo is about dun sa naano ko sa MOM at saka based na rin, ikukwento ko na rin yung sa experience ko. Okay. So, ganito kasi yun guys. Ang MOM kasi is meron silang, ayan, ipapakita ko sa inyo yung sa nabasa ko sa rules ng Ministry of Manpower na bawal na kumbaga kunin or panghawakan ng employer yung passport na hindi sa kanila. So, ibig sabihin kahit helper ka nila, ang may karapatan talaga sa pasaporte natin is tayo. Kasi tayo yung may-ari nun. So, hindi nila pwedeng itabi, hindi nila pwedeng kunin, yung ganon. So, bali guys, itong pinapakita ko sa inyo ay hindi ko nababasa kasi bali, binasa ko na to, in-screenshot ko lang, tapos pinost ko lang dito. Ayan, ilalagay ko lang siya dito. Ayun na lang yung magbasa kasi hindi ko talaga nakikita din yan. Bali, lay over ko lang kasi yan mamaya pagkatapos ng video. So, para mabasa nyo rin yung nakalagay dito sa MOM. Ito guys ay batas ng Singapore. Opo. So, yun. So, ibig sabihin, illegal siya kung itatabi ni employer yung ating pasaporte. So, yun. So, ang ating ang nakalagay dyan, kung tama ang pagkaintindi ko, is tayo ang dapat may hawak ng passport natin at hindi ang employer kasi wala silang karapatang itabi or kunin yung sila yung magtabi ng pasaporte kasi hindi ang passport kasi is kung sino yung nagmamay-ari, siya yung may karapatan doon. At kung atin yun, siyempre tayo ang magkano nun, pero ang lang nila is mag-provide sila ng dapat maging safe yung ating mga personal belongings, yung mga mahalagang bagay natin, katulad ng passport, dapat mag-provide sila ng locker or safety na lugar na paglalagyan natin nun. So yun guys, pero meron din akong isang nabasa na ito siya. Ayan, hindi ko rin nakikita yan, so kayo na lang din ang magbasa kasi ipa-flash ko lang yan dyan sa screen mamaya. Pero ang pagkaintindi ko kasi yan kanina nung binasa ko is pwede naman na kumbaga hindi pwedeng kunin or itabi or amo natin na magtago ng passport natin nang walang consent natin. So, ibig sabihin, pag pumayag tayo or kinausap nila tayo, tapos pumayag tayo, yun, parang binigyan natin sila ng karapatan para gawin or kung ano man yung gusto nilang gawin sa passport natin. Kung sinabi nila sa atin na itabi nila, tapos pumayag naman tayo, kumbaga nandun yung willingness natin, wala tayong na bakit magko-complain tayo or something na bakit sila may hawak ng passport natin, di ba? Tapos, anytime na kung sila man na may hawak ng passport natin, is anytime na kailanganin natin yun, hindi sila pwedeng humindi. I mean, kung halimbawa kailangan natin i-renew yun, so kailangan natin yung punta ng embassy o kailangan natin yung mismong old passport natin, ibibigay nila yun. Kung baga hindi nila pwedeng, hindi pwede kasi loud mo na ako mag-handle ng mo ako magtabi nito, bakit mo kukunin yung ganun. Hindi sila pwedeng humindi as long as gusto natin o kailangan natin yung passport natin kasi tayo pa rin ang nagmamayari noon kahit binigyan tayo ng binigyan natin sila ng karapatan doon sa passport natin. Ngayon, ano ko lang sa inyo kasi bakit ang nangyayari is although bawal talaga na sila maghawak ng passport, pero bakit ang nangyayari at karamihan dito, yung mga kakilala ko din is lalo pag ang mga amoy Chinese, hawak talaga ng employer ang passport natin. So, ganito kasi yun guys. Yun nga, pinakita ko na sa inyo ang batas talaga dito sa Singapore galing sa Ministry of Manpower o DOLE nila about sa passport. Pero, pagdating kasi sa bahay ng amo, merong general na batas ang Singapore. Pero pagdating din syempre sa bahay ng amo, may batas din sila na kumbaga kumbaga yun ang law ng Singapore. Tapos at the same time, may law din dun sa bahay ng amo nyo. So yun, kung ano man ang napagkasunduan ninyo ng amo nyo, syempre sa inyong dalawa yun. So labas naman na dun yung tawag dun yung sa bansa. Kumbaga, yun kasi yun kaya kumbaga i-share ko lang yun sa akin nung nangyari nung
dun sa akin kasi nakadalawang amo na ako dito, guys. Bali yung unang amo ko kasi nung pagdating ko kasi ng agency, lahat ng papers ko niyan bago ako after ng medical ko, kasi nga pagkadating ko sa airport is nag-medical agad ako, tapos diretso ako sa agency. Lahat ng mga papers ko kasi noon is pinasa ko sa kanila, pati passport, lahat ng mga documents ko, sila na ang may hawak. Ngayon, nung dumating na yung amo ko para kunin ako, nasa tabing, kumbaga sa isang upuan ako, nandito naman sa kabila yung amo ko, tapos nasa pinakaano ng table yung staff na parang iaano na ako sa amo ko, parang surrender, hindi surrender, ano bang tawag doon? Parang ibibigay na nila ako dun sa amo ko, yung gano'n. Tapos pinabasa yung sa akin yung kontrata, nandyan din yung amo ko, yung about dun sa contract namin. Tapos siyempre may pirmahan, ganyan. Tapos bago ako binigay dun sa amo ko, kasi lahat ng mga valuable things kasi ko is nilagay nila yun sa parang isang envelope, yung pera, yung relo, yung power bank, yung cellphone, yung mga ganun, nakalagay yun sa isang parang envelope. Tapos yun, binuksan nila yun na nakaharap ako na nandun din yung amo ko. Tapos doon sa amo ko yun, pati passport at saka mga documents ko, lahat yun binigay dun sa amo ko na nakikita ko rin. Kumbaga, tama ba yung mga nakalagay dito na mga valuable things ko, mga relo, yung cellphone, ganyan, tapos yung documents, lahat yun binigay sa amo ko. Nasa isang malaking folder yun. Ngayon, yung pag-uwi namin dun sa bahay nga, kasi ang nangyari nun is, hapon kasi ako nun kinuha, kinagabihan, sabi nila mag-rest ako, tapos kinabukasan na lang namin pag-usapan lahat. So yun, nung kinabukasan, yung kinausap nila ako, nasa table, binalik nila yung nung una pala, nung pagdating ko pala doon, sabi nila mag-rest ako, pero pinagamit sa akin yung cellphone nung time na yun para makontak ko yung pamilya na ko sa Pinas na okay ako, ganyan. Tapos di yun. So, yun, lahat ng ko, pati kwan ko, kinabukasan lahat yan, nasa table. Tapos binigay sa akin isa-isa kung tama ba, ganyan. Tapos kwento-kwentuhan lang kami. After noon, sabi nila sa akin, itong passport mo, sinabi naman nila sa akin na ang totoo talaga is yun nga, dapat talaga ikaw magtatabi nito, pero kung okay lang ba sa'yo, kasi may safety naman din daw sila na doon na lang nila ilalagay yung passport ko, okay lang ba na sila daw ang magtabi ng passport ko, kasi for security na rin nila. Tapos yun nga, na-open nila sa akin yung about sa loan shark na yung ini-scan yung passport, at ayaw lang din nila magkaroon ng problema, lalo't first time daw nila mag-hire ng helper. Tapos sabi nila sa akin na syempre we trust you, but syempre gusto lang din nila makasigurado, ganyan na Tapos sinabi naman nila sa akin na dapat bawal talaga na sila ang magtabi, pero kung okay lang ba, as long as may consent ako, okay lang ba na sila ang magtabi. Syempre nung time na yun, nahihiya naman ako. Tapos inopen nga nila yung about sa trust, na may trust naman ako, kami sa iyo, kaya lang nga sabi nila, yun nga yung sa loan shark noon. Kaya in-explain nila, wala talaga akong kalalaman sa mga ganon. So yun. Tapos, ang tinanong ko kasi nung time na yun sa kanila, okay no problem, but hindi ba ako magkakaproblema na, sabi kong gano'n na, what if I was outside my day off, so how yung ko. Tapos sabi nga nila, yun nga, may working permit naman, ganyan. So in-explain nila, hindi naman talaga totally kailangan ng pasaporte. Ang kailangan ng pasaporte paglalabas na ng at saka yung mga emergency something, yun yung sabi sa akin. So sabi ko, di pumayag ako. So ibig sabihin, binigyan ko sila ng rights na sila yung magtabi ng passport ko. Kasi nung time talaga na yun, ayoko, kaya lang, sabi ko, kasi nga syempre yung baka magkaroon silang trust issue sa akin, or syempre pa lang ako, yung parang binibigay ko pa lang yung ginigain ko pa lang yung trust nila sa akin, tapos binibigay ko pa lang yung ko na nila ako, makilala nila na okay ako, madaling kausap na ganun. So nung time na yun, inano ko sa kanila, binigay ko. Tapos nung naman, lumipat ako sa pangalawang amo ko noon. Tapos hindi naman sa pangalawang amo ko, ganun din. Yun guys, sa pangalawang amo ko, same rin, di ba? Na parang ganun din yung process, kasi nga galing din ako dun sa yung dati kong agency din na naglakad ng lahat. So ngayon, to be honest with you guys, nasa ang passport ko is hindi ko talaga hawak, nasa amo ko. Kasi for me is, maganda sana talaga na tayo ang may hawak ng passport natin. Pero at the same time kasi is okay lang din, kasi
para sa akin ano bang use ng passport na yun, hindi rin ako pwedeng, yun nga, kahit sabihin mong pwedeng pumunta ng, kasi malapit ang Malaysia dito, so pwede kung wala kang passport, di ka makapunta ng Malaysia, ganun. Pero ang point ko kasi dun is, nag-work ako sa Singapore, dito lang din talaga sa Singapore, hindi naman ako pwedeng, kumbaga, mag-tourist doon na while I have a contract here in Singapore na magtrabaho, so kailangan ko pa rin magpaalam sa amo ko in case, diba, yung parang ganun, hindi ko sila pwedeng i-bypass kasi sila yung employer ko. So sa ganung bagay kasi is magiging safe ba ako pag pumunta ng Malaysia, ganun. So kaya okay na lang rin sa akin, para sa akin, at least alam ko na yung aking passport ay nakatabi ng maayos, at saka yun guys, tinabi man nila pero may consent ko po. So ibig sabihin, hindi lang nila basta kinuha sa akin ng hindi nila pinaalam, hindi nila ako inpuhan, hindi nila ako tawag dun, basta lang na kinuha na ganun. So it means alam nila ang batas dito sa Singapore na bawal din talaga nilang itabi yun nang walang consent ko. So yun, kaya kayo guys, kung sa tingin nyo naman albawa, mag-transfer kayo sa amo nyo, or bago pa lang kayo sa amo nyo, or nagpaplano pa lang kayo pumunta dito sa Singapore at itatabi ng amo nyo yung passport nyo nang hindi, kumbaga galing kayo sa agency, binigay na, pinorward na, or inano na ng agency nyo yung passport nyo or mga documents nyo sa amo nyo, tapos pagdating nyo sa employer nyo, tanungin nyo kung halimbawa walang sinabi yung employer nyo na pwede bang kami ang magtabi ng nyo for security reason, for security purpose o ganun man, hindi kayo sinabihan ng ganun, kayo na mismo magtanong sa employer nyo, how about may passport, sino po ba magtatabi. Ngayon kung sinabi nila sa inyo na okay lang ba kami, ngayon nasa sa inyo na yun kung papayag kayo or hindi. Kasi guys, huwag tayong masyado maging matigas, kasi isipin natin na amo pa rin natin sila. So kung ganun case, basta nandun yung willingness, pumayag kayo, at least naimpuhan yung employer nyo na ay aware kayo about sa passport nyo, kung sino yung magtatabi or what. Ngayon, kasi paghawak kasi natin guys is maraming temptation, sa totoo lang. Kasi para sa akin, napabuti na rin talaga hawak ng amo ko yung passport ko. Kasi marami din talagang temptation na baka magamit din sa hindi maganda yung passport natin, at saka mahirap na kasi hawak natin, baka anong mangyari dyan. Kasi guys, ang passport po kasi talaga is in case na ang may liabilities kasi niyan talaga is tayo, kasi nga atin yun kumbaga tayo ang gumagamit nun, kung ang responsibility nun is sa atin, kung masira yan or maano man yan, dahil tayo ang gumagamit, tayo ang may-ari, tayo ang magagastos dyan, tayo ang may responsibilidad dyan. So ganun. So para sa akin, kung tinabi man ng employer ko yun na may consent ko, ngayon napapasa sa kanilang obligasyon nun. Dapat may safe nila, may lagay nila sa safety yon, yung ganun. So for me, okay lang din. Hindi talaga siya big deal for me. Kasi una sa lahat, para sa akin, parang wala naman masyadong use talaga yung passport for me. Dahil saan ako pupunta? Bakit kailangan kong ako magtabi ng passport ko? Para saan? At saka anytime naman na kailanganin ko talaga yung passport, for example, renewal sa passport sa embassy, pwede ko naman kunin sa kanila kasi nakalagay din naman doon na as long as kailanganin ko siya, pwede ko naman din siyang kunin sa kanila. So yun guys, so para sa akin okay lang. So nasa sa inyo naman yun guys, kung basta alam nyo lang na bawal din talaga nilang itabi nang walang consent, yun guys. So yan, sana malinaw. Ngayon kung ayaw nyo o hindi kayo pwedeng pilitin ng amo nyo. So yun lang guys. Pero kasi ang dito is kung paano kayo makitungo sa amo nyo, yun yung pinaka-importante. Ngayon, kung sa maliit na bagay pa lang, sa pagtabi pa lang nila ng passport, medyo matigas ng ulo natin, how much more sa ibang mga bagay pa. Kasi pagka tayo guys, foreigner tayo sa kanila, pakikiramdaman kasi nila kung paano tayo, anong klase tayo mga tao. Kumbaga madali ba tayong kausap, madali ba tayong pasunurin, yun, mamaano kasi nila yun guys. Kung sa simpleng mga bagay pa lang is nagmamatigas na tayo, how much more pa sa mga ibang bagay. So parang doon mawawalan sila ng gana. Kahit din naman tayo sa lugar din naman nila, sa same as position nila. Kung tayo yung sa lugar nila, diba? Ano ba magiging tingin mo sa taong to kung parang maliliit lang naman na bagay is parang, kasi kung isipin mo tatabi lang naman nila yung passport natin, ano naman ang mawawala sa kanila, or saan naman nila gagamitin yung passport natin, diba? Yung parang ganun. So parang sa kanila is
parang wala namang masyadong ano sa kanila yung gamit yung passport natin. So, kaya yun yung isipin na lang natin, parang mapabuti pa na nasa kanila kasi na yung responsibility na nasa kanila. So, yun lang guys. Yun lang yung sa akin na kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa